Hindi po na alam kung ano nangyari po talaga sa kapatid ko. Almost 2 weeks na po. Pamilya ng nasawing overseas Filipino worker sa Saudi Arabia nanawagan ng hustisya. Labi ng biktima nais ipa-autopsy. Once we have the lead, they can be subjected for law enforcement operation because definitely these are loose firearms, these are unregistered, and they are not ought to be sold sa private individual. Mga parokyano ng naarestong unlicensed gun dealer, hahabulin rin ng Philippine National Police. Mahigit 63,000 persons deprived of liberty papayagang makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections. And we found out na 29 out of 30 bangos o 97% po ay kontaminado ng microplastic. Microplastic natuklasan sa mga bituka ng bangus sa Butuan Bay. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nanawagan ngayon sa pamahalaan ang pamilya ng overseas Filipino worker na si Marjoret Garcia na nasawi sa Saudi Arabia na mabigyan sana ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Nais ng mga ito na maipa-autopsy muna ang bangkay ng biktima bago ito ibiyahe pauwi ng Pilipinas upang matukoy ang katotohanan sa pagkamatay nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi po na alam kung ano nangyari po talaga sa kapatid ko. Almost 2 weeks na po. Ayun, 3 weeks na po sa Friday. Kaya po, umihi po tulong sa inyo po na maapaga po mo yung bagay po. Palaisipan ngayon sa pamilya ni Marjoret Garcia kung ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Si Marjoret ang overseas Filipino worker na nasawi sa Saudi Arabia matapos umanong masaksak. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kanina ng Department of Migrant Workers, kinumpirma nito ang pagkamatay ng Pinay OFW. Nakikipag-ugnayan na ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa Migrant Workers Office sa Al-Khobar, Saudi Arabia upang imbestigahan ang pagkamatay nito. Base sa salaysay ng kanyang kapatid na si Ritz Parungaw, nito lamang Setyembre nang bigla na lamang silang mawala ng kontak kay Marjoret. Makalipas ang ilang araw na walang komunikasyon, dito na sila nakipag-ugnayan sa agency ng kanyang kapatid. September 14 po, last ko po ng communication sa kapatid ko. September 27 po namin nabalaan. Huwag po yung agency sa amin. September 27 po ng umaga. Sabi sa akin, huwag malibigla yung kapatid sa morgue na. Base sa impormasyon mula sa agency, sinasabing nasaksak umano ang biktima, subalit walang detalye kung sino at papaano ito nangyari. Kaugnay nito, nananawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima. Ang gusto po namin yung autopsy niya kung talagang sinaksak siya or kung ano talagang nangyari. Taong 2021 nang mamasukan sa Saudi Arabia si Marjoret upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang 2 anak. Sinasabing natapos na nito ang kanyang kontrata at nakatakda na sanang umuwi ng Pilipinas ngayong Oktubre. Sa ngayon ay inaasikaso na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa labi ng OFW sa lalong madaling panahon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binulabog ng bomb threat kanina ang Bicol International Airport. Base sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, alas 10:45 ng umaga kanina nang humingi ng security assistance sa isang eroplano ng Cebu Pacific na biyaheng pa-Maynila dahil sa bomb joke. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng paliparan at agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga otoridad. Ayon sa CAAP, isang note o sulat umano hinggil sa bomb threat ang natagpuan sa loob ng comfort room ng eroplano. Dahil sa insidente, nasa 12 flights ang na-delay ang schedule. Pasado 1:00 na ng hapon nang muling buksan ang operasyon ng airport at matapos na ideklarang cleared ang paliparan mula sa banta ng pagpapasabog.
Bumaba ang trust at approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ngunit sa kabila nito, silang dalawa pa rin ang may pinakamataas na ratings kumpara sa iba pang opisyal ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nakakalulang presyo ng mga bilihin o mataas na inflation ang pangunahing dahilan. Kaya bumaba ang trust at approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Batay sa resulta ng survey, mula 80% noong June, nakakuha na lang ng 65% sa approval rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman ang nakuhang grado ni VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM at VP Sara ang may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kina Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa trust rating, 71% ang nakuha ni Pangulong Marcos kumpara sa nakuha niya noong June na 85%. 75% si VP Sara kumpara sa 87% noong June. Sa kabuuan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakakuha pa rin ng mas mataas na trust ratings kumpara sa ibang opisyal. Isinagawa ang survey noong September 10 hanggang 14 sa 1,200 respondents. Ito ay sakop ng mga panahong dinidinig ang panukalang budget sa susunod na taon, partikular ang tungkol sa pag-aproba sa 4.8 billion confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng pamahalaan. Gayon din ang paglabas ng mga issue sa West Philippine Sea, pagpapatupad ng price ceiling sa bigas at ang paglalabas ng ulat sa pagtaas ng inflation mula 4.7% noong July sa 5.3% sa August. Wala pang inilalabas na pahayag sina PBBM at VP Duterte sa bagong survey result na ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling tahimik si Vice President Sara Duterte sa issue ng kina-question secret funds noong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Samantala, ipinuto naman ni dating Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio na may karapatan ng publikong malaman kung paano gumastos ng confidential funds ang mga ahensya ng gobyerno. Ito ang balita ni Ros Zalicos. Nananatiling tahimik si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kwestiong confidential funds nito mula 2016 hanggang 2022 o sa loob ng dalawang terminong pagiging alkalde ng Davao City. Matapos maiulat ang nasa 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds sa lungsod sa loob ng nakalipas na 6 na taon, umapila si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Commission on Audit o COA na silipin ang ginawang paggastos sa secret funds. Ayon sa mambabatas, nasa 1.23 million pesos na halaga ng secret funds umano ang ginastos kada araw sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa umano ito sa ginamit ng mga pinakamayamang lungsod sa bansa gaya ng Makati at Quezon City. Ayon pa sa Makabayan Black lawmaker, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni VP Sara, tumindi umano ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Lumobong ng gusto ito doon sa panahon ni dating Presidente Duterte. Giit naman ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may karapatan ng publiko na malaman kung papaano ginamit ang confidential funds. Ito ay dahil wala namang batas na nagtatakda ng kondisyon para hindi ganap na mailantad sa publiko ang paggastos ng pondo. Therefore, the Filipino people have a constitutional right to demand a full public disclosure of the disbursement of all confidential funds. Gayunman, ayon kay Carpio, kailangan namang magsulong ng panukalang batas sa Kongreso upang ma-regulate ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Because I've noticed that many LGUs now, they're also creating confidential funds, intelligence funds. And there are no limitations here. So we have to craft a law
regulating all of this. Ang Makabayan Block lawmakers isinusulong na mai-abolish ang confidential funds. Naniniwala naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na maaaring paglaanan ng confidential funds ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Gayunman, hindi dapat anyang abusuhin ang paggamit ng pondo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas sinigpitan ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa loose firearms bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Nagdagdag na rin ng mga tauhan ng PNP sa mga lugar na kabilang sa red category. Ito ang balita ni Leia Ilagan. In line with my directives to all PNP units to intensify their efforts against the proliferation of loose firearms and recognize the potential risks and threats, especially the upcoming barangay and Sangguniang Kabataan election, the Criminal Investigation and Detection Group uncovered the cache of unlicensed firearms. Kasalukuyan ang tinutunton ng Philippine National Police ang mga parokyano ng naarestong unlicensed firearms dealer sa Marikina City. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., kasama sa kanilang hahabulin ang mga individual na bumili ng baril sa suspect. Base umano sa impormasyong nakuha ng Criminal Investigation and Detection Group, sinasabing mga politiko at private armed group ng mga politiko ang parokyano nito. Once we have the lead, they can be subjected for law enforcement operation because definitely these are loose firearms, these are unregistered, and they are not ought to be sold sa private individuals. May mga intelligence report that some of our police officers and military officers are sending their firearms to this establishment for repair. Pero titinan pa rin natin yan. Nasa 25 long firearms at 27 short firearms ang nakumpiska ng mga tauhan ng CIDG sa suspect. Ang nahuling suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Apila ni General Acorda sa mga individual o grupo na nagtatago ng mga loose firearms, isurrender na ito sa mga otoridad bago pa sila targetin ng mga operasyon ng PNP. For each firearm that falls under the hands of criminals or especially those that are not licensed, that they are perceived to be not responsible gun owners, sa bawat accomplishment natin ngayon, it means that our streets are safer. Bawat kabawasan ng baril na yan ay nagiging mas safer ang ating komunidad. Samantala, tiniyak ni Chief PNP na preparado na ang pambansang pulisya sa ipatutupad nilang seguridad 28 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa ngayon, ayon kay General Acorda, nagdagdag na sila ng tauhan sa nasa 246 na lugar sa bansa na nasa ilalim ng red category. Ganon din ang 1,248 sa ilalim naman ng orange category at 1,100 sa ilalim ng yellow category. There are some areas that we are eyeing na medyo it needs additional troops. Like BARM, we have to send additional forces there. So pinag-uusapan namin yan. And so far, in our assessment, magiging challenging man ng ibang areas, but definitely we will render the appropriate measures. Sa ilalim kasi ng Bangsamoro Autonomous Region, mayroong 151 na areas of concern. 6 na po naman sa Region 8 o Eastern Visayas at 21 sa Region 5 o Bicol Region. Sa kabila nito, sinabi ni General Acorda na wala silang lugar na nakikitang magkakaroon ng postponement ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda na isang kasunduan ng Commission on Elections sa COMELEC at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kaugnay ng nalalapit
na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito ay para sa pagboto ng mga Person Deprived of Liberty o PDLs. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ilang PDLs ang makaboboto sa darating na halalan? Magandang gabi, Monica. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigit sa 63,000 na, Monica, na mga kababayan nating Person Deprived of Liberty o mga PDL ang papayagan o maaaring bumoto sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Lumagda kanina ng Memorandum of Agreement o MOA ang COMELEC at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito ay para sa pagboto ng ating mga kababayang bilanggo sa halalang pambarangay at ng SK ng susunod na buwan. Monica, ayon pa nga sa BJMP, sa bahagi nila, 50 o mahigit 50,000 mga PDL ang nasa kanilang pangangalaga ang maaaring bumoto. Bukod pa ito sa nasa Bureau of Corrections o BUCOR. Ang mga PDL na malalayo sa kanilang mga barangay ay lalabas at sasamahan ng mga tauhan ng kawanihan para sila ay bumoto. Maaari din na maglagay ng special polling center sa pasilidad mismo ng BJMP kung sila ay kung saan sila nakakulong kapag ang boboto ay mahigit sa 50 individual. Kung ito po yung mas mababa doon, dadalhin po sila sa respective voting precinct, doon sa respective barangay. Yun po ang proseso. Ito bibigyan namin ng kaukulang gwardiya, sasamahan po sila. Bagamat may hamon sa seguridad, pero ayon sa BJMP, karapatan ng ating mga PDL na sila ay bumoto sa pamamagitan ng resolusyon na inilabas kamakailan lang ng Supreme Court sa kasong Santiago versus COMELEC. Pinayagan ng Persons Deprived of Liberty o PDLs na makaboto. Pero hindi lahat ng PDL kundi may requirement o kwalifikasyon na itinakda ang korte. Dapat hindi lagpas sa 1 taon ang sentensya, may apila pa ang kanilang kaso at nililitis pa ang kaso sa korte. Ang deprived lang naman po talaga ng constitutional right of suffrage ay yung convicted by final judgment. Pagkatapos, tsaka lang sila bibigyan ng kalayaan na makaboto muli 5 years after the service of the sentence or yung penalty niya. So, ibig sabihin, kaya po siya 63,000, more or less 400 na mga PDLs sapagkat yun yung mga nakaapila pa. Noong isang buwan ay nagpulong na rin ang COMELEC at Bureau of Corrections o BUCOR. Pinag-usapan nila kung paano naman ang proseso ng pagboto ng nasa 1,000 PDL o bilanggo sa loob ng No Bilibid Prison o NBP. Sila yung mga residente at rehistradong botante ng Muntinlupa. Inaasahan na gagawin mismo ang kanilang pagboto sa loob ng NBP sa pamamagitan ng pagdadala ng mga balota sa loob ng National Penitentiary. Monica, ayon sa Commission on Elections, ang pagboto ng ating mga kababayan na mga PDL ay magkaiba yung oras, no, Monica, dito sa mga regular voters dahil mag-umpisa sila ng pagboto ng alas 6 ng umaga at matapos ito ng alas 2 ng hapon. Medyo maaga ito, no, Monica, sa regular na pagboto na hanggang alas 3 ng hapon. Mula noong 2015 kasi, Monica, ay hindi pinayagang makaboto yung ating mga kababayang bilanggo sa barangay election dahil nga mayroong petisyon sa Korte Suprema na may nagpetisyon at nag-issue ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman na pumipigil sa pagboto ng ating mga kababayan bilanggo sa barangay election. Subalit noon lamang 2022 ay early 2022 ay naglabas ng resolution itong ating kataas-taasang hukuman na pinapayagan na makaboto sa barangay elections ang mga PDL. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Pag-uusapan na ng Senado ang panukala sa Surigao del Norte isagawa ang ikalawang pagdinig kaugnay ng mga umano'y irregularidad at pang-aabuso sa loob ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Ayon sa isang mambabatas, dapat munang matiyak ang seguridad sa lugar, ganoon din ang pagkonsidera sa papalapit na local elections. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung halimbawa sa munisipyo ng Socorro, lamang may mga timing issues dahil hindi lang naman yung aming investigasyon ang tumatakbo, may mga nagpapaalala din sa amin
palapit na yung barangay and SK elections. Bukas sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na gawin sa Surigao del Norte ang susunod na pagdinig sa alegasyon ng pang-aabuso sa loob ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nais lamang makasiguro ng senadora sa kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa pagdinig. Ikinokonsidera rin nila ang timing, gaya ng pagbibigay daan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Narinig po natin halimbawa sa NBI noong unang pagdinig na pati yung pagpapadala nila agad ng kanilang mga ahente ay kailangan muna ng assurance na hindi sila mapapahamak. Sinabi ng NBI, alam nila ang SBSI ay armadong grupo at kayang lumaban. Bukod sa pagbabantay sa implementasyon ng mga batas sa nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga bata, isa sa mga nakikita ni Senator Hontiveros na dapat pag-aralan ay ang panukalang pag-regulate sa mga samahan na may tuturing na kulto. Ngunit ayon sa senador, hindi dapat ito masagasaan ang religious freedom ng anumang grupo, kundi nakasentro lamang sa mga organisasyon na tila iniiba na ang layunin at talamak na ang pang-aabuso. Kinikilala ko ang karapatan ng mamamayan mag-organisa, pero kapag iniba ang kalikasan nito para maging kulto, no, na may charismatic personality na nagde-demand ng fanatical na pagsunod sa kanya, kapag may mga excessive na pag-uutos at pagpaparusa, kailangan talaga questionin yan. Sa ngayon, nakadetine pa rin sa Senado sina Senyor Aguila at 2 opisyal ng SBSI, habang dinala naman sa isang government hospital ang Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida para mabigyan ng atensyong medikal. Nasa pangangalaga na rin ng Department of Social Welfare and Development ang ilang biktimang menor de edad at ilan sa kanilang mga magulang na umalis mula sa kapihan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mangangailangan ng karagdagang assistance mula sa national government ang munisipalidad ng Socorro, Surigao del Norte upang tulungan na ma-reintegrate ang nasa 3,000 mga residente na naging kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sa isang panayam, sinabi ng isang opisyal ng Task Force Kapihan na siyang nag-iimbestiga hinggil sa umano'y mga iligal na aktibidad ng SBSI na wala silang sapat na pondo upang tulungan ang nasa 1,000 mga pamilya na miyembro ng grupo na wala ng anumang ari-arian. Ito ay matapos silang ibenta ang mga ito na sumapi sila sa sinasabing religious group mula pa noong 2019. Sa ngayon ay nag-set up na ang LGU ng Temporary Evacuation Center kung saan pwedeng pansamantalang manuluyan at bigyan ng makakain ang SBSI members na muling babalik sa kapatagan. Magpapadala ang United Kingdom ng karagdagang 200 sundalo sa Kosovo. Gusod na rin ito ng hiling ng North Atlantic Treaty Organization o NATO dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. As the best of the best, I know our soldiers will do the United Kingdom proud. Sasamahan ng 200 British soldiers ang kasalukuyang 400 British servicemen and women na nakatalaga na sa Kosovo sa hiling ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ginawa ng United Kingdom ang desisyon matapos ang isang terrorist attack sa Kosovo noong September 24, kung saan isang pulis ang binawian ng buhay, ang muling nagpataas ng tensyon sa lugar. There's been a request from NATO's Supreme Allied Commander Europe, and so I have authorized the full deployment of a battalion-sized UK Strategic Reserve Force to NATO's Kosovo peacekeeping mission. Matapos ang isang dekada, hindi pa rin kinikilala ng Serbia ang independence ng dati nitong southern province. Kaya naman nagkaroon ng matinding gera sa pagitan ng Kosovo, independence guerrillas at Serbian forces. Natapos lang ang madugong bakbakan matapos ang isang bombing campaign ng NATO. Samantala, wala pang plano ang UK na magpadala ng military troops sa Ukraine upang maiwasan ang hindi pagkakaroon ng kasunduan sa Russia. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa unang pagkakataon makalipas ang 30 taon, nagkaroon ng United Nations o UN mission sa Nagorno-Karabakh region linggo October 1. Ito ay upang mataya ang humanitarian needs ng mga naninirahan doon na karamihan ay matatanda o may kapansanan. Ipinakausap ng Armenia sa International Court of Justice na utusan ng Azerbaijan at mga tropa nito na umalis sa civilian establishments sa rehiyon upang makapasok ang UN. Isang 45-day extension ang naibigay sa US Congress upang mapigil ang government shutdown. Subalit upang maaprubahan, kinakailangan tanggalin ang tulong sa Ukraine. Ito ang balita ni Justine Masakayan. There's no Ukraine funding in this agreement. Nagpasa ng spending bill ang United States Congress upang maiwasan ang government shutdown ilang oras bago ang deadline nito noong October 1. Ibig sabihin, mayroon ang US Congress ng hanggang November 17 upang matapos ang funding bill para sa 2024 budget ng Estados Unidos. Ngunit isa sa kasunduan ay ang pagtitigil ng pagpapadala ng tulong ng United States sa Ukraine. Subalit naniniwala naman si US President Joe Biden na maibabalik ito ayon sa ipinangako sa kanya ng Kongreso. But let's be clear. I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote. We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted. Tiniyak rin ni President Biden ang patuloy na suporta nito sa Ukraine. And I want to assure our American allies and the American people and the people of Ukraine that you can count on our support. We will not walk away. Inaasahan naman ng top House Democrats na magkakaroon ng hiwalay na Ukraine aid bill, si Republican House Speaker Kevin McCarthy, para pagbotohan sa susunod na linggo. Gayunman, hindi pa malinaw kung ito ba ang orihinal na $24 billion na una nang hiniling ni President Biden. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabuo na isang mobile suit Gundam robot ang Tsubame Industry sa isang Japanese startup company. Mabibili ang robot na hango sa sikat na anime series sa halagang $3 million. Si Art Shax ay may mga kamera sa labas na nagpapadala ng imahe sa cockpit monitors upang maigalaw ng piloto ang mga braso at kamay gamit ang joysticks. Ayon sa 25-year-old chief executive officer nito na si Ryo Yoshida, pinagsama-sama niya sa 3.2 toneladang robot ang likas sa talino ng mga Hapon sa animation, games, robots at automobiles. Bukod sa pagbebenta ng robots sa mga fanatics, ibig din ni Yoshida na magamit sa disaster relief o sa space industry ang nilikhang robot. Isang task force ang binuo ng Commission on Elections para imbestigahan ang umano'y kontrobersiya sa bidding noong 2016 elections. Nilinaw naman ng komisyon na hindi kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista nakatuon ang gagawing pagsisiyasat. Ito ang balita ni Dante Amento. Nalulungkot tayo sapagkat bakit kasi ngayong pampanahon na kung saan naghahanda tayo para sa barangay and SK elections, may ganyang klaseng issue. Aalamin ng Commission on Elections ang punot dulo ng umano'y issue ng katiwalian sa bidding noong 2016 elections. Ito ang pangunahing mandato ng binuong task force ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. A chairman's task force to investigate whatever had happened nung taon na pinag-uusapan at sinasabi. Gusto rin nating alamin ano ba ang punot dulo ng lahat, totoo ba yung mga akusasyon. Lumutang kamakailan ang akusasyong money laundering sa Amerika laban kay dating Chairman Andres Bautista. Nagugat ito sa pagtanggap umano ni Bautista ng suhol o bribe mula sa isang Paul Technology Company noong 2016 elections para manalo sa bilyon-bilyong pisong election contract. Una nang itinanggi ni Bautista ang mga paratang na ito. Gayunman nilinaw ni Chairman Garcia na hindi nakasentro kay Bautista ang investigasyon. Ginagawaan nila ito para ipakita na wala silang tinatago lalo na sa procurement ng mga susunod na makinang gagamitin.
wala naman po tayong tinatago at the same time, wala tayong pagtatakpan at kahit sino nga yung masasagasaan dito sa gagawin nating investigasyon. Bago matapos ang taong ito, inaasahan ni Chairman Garcia na makapagsumite ng report sa kanya ang task force. Kasama rin sa kanilang aalamin ay kung sino pa ang ibang sangkot kung mayroon man. Hindi natin sinasabi makatotohanan yung akusasyon sapagkat ito po naman ay lilitisin pa. Ang sinasabi lang natin, mas maganda rin pong handa ang COMELEC at alamin sino ang mga involved kung sakasakali. May mga isang tao lang ba o baka madaming tao. Yung ba mga taong yan nasa COMELEC pa kung sakali man. At ano ang extent ng partisipasyon ng bawat isa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng balasahan ngayong araw sa ilang opisyal ng Philippine National Police. Kabilang sa inilipat ng pwesto ay si PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas na inilagay bilang Acting Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Papalit kay Lucas sa FEO si Brigadier General Roger Quesada. Itinalaga naman Acting Director ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao si Brigadier General Ricardo Layug, habang Officer in Charge naman ng PNP Engineering Service si Police Colonel Florendo Herdan Jr. Lalo pang lumalakas ang bagyong Jenny habang kumikilos papalapit sa dulong Hilagang Luzon. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kapag last quarter na ng taon, dito pumapasok yung mga malalakas at mapaminsalang mga bagyo dahil naglalandfall ito, di ba Ray? Ito bang bagyong Jenny mabibilang sa mga bagyo na yon? Sa ngayon, Jun, itong track kasi nitong bagyong si Jenny ay mostly doon lamang sa may dulong Hilagang Luzon at maaaring most probably sa may Taiwan ito maglandfall ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, hindi pa umiiral yung amihan o yung northeast monsoon na ito yung nagtutulak doon sa bagyo para sumubsob o bumaba at direktang maglandfall talaga sa ating bansa. So, by probably by November, December, yan yung mga talaga maaari itong buwan na ito mag-umpisa October, November, December. Pag nag-onset na, umiral na yung ating amihan, yun ang makaka-apekto at sa bagyo, sa direksyon nitong mga bagyo na mapasok sa Philippine Air Responsibility. Pero ito nga bagyong si Jenny, kanina pong alas 4 ng hapon, ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 485 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito ngayon ng lakas ng hangin 155 km per hour sa typhoon category pa rin at bugso ay maabot sa 190 km per hour. Ang direksyon po ito pa northwest sa bilis na 15 km kada oras. At sa ngayon po nakataas ang wind signal number 1 sa ilang lugar po sa ating bansa, particular sa Batanes, yung Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands at yung northern and central Luzon, kasama na po ang Ilocos Norte. Northern portion po ng Abra at northern portion ng Kalinga. Ayon po sa Pag-asa, makakarans po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Pero yung kung pag-uusapan po talaga yung mga pag-ulan, malaking bahagi po ng Northern Luzon, kasama na rin po yung Aurora at Quezon, at maging yung ilang area ng Bicol, particular yung Camarines Provinces and Catanduanes, ay apektado po ng pinaka-trough o extension nitong bagyong si Jenny. Makikita po natin yung kanyang diametro ay napakalawak po nito. Aabot po ng mahigit sa 1,000, pero yung kanyang pinaka-radius ay umaabot na nga po dito sa ating bansa. Yung kanyang pinaka-track o extension itong bagyo. Doon sa forecast track ng Pag-asa, makikita po natin na ang bagyong si Jenny po ay tatahakin nga ang direksyon papunta dyan sa may extreme northern Luzon at posible na by Wednesday or Thursday ay maglandfall ito doon sa southern part ng Taiwan bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At habang papalapit ng bagyo dyan sa may dulong Hilagang Luzon, maaaring magtaas pa ng wind signal ang Pag-asa sa mga susunod na araw. June? Ray, wala naman bang presence ng high pressure area dyan sa taas? Kaya itong bagyong Jenny, tuloy-tuloy lamang na aakit talaga papunta ng Taiwan? Yes, June, nakikita natin sa forecast track ng Pag-asa,
kung hindi man dire-diretso at medyo susubsob ng konti pagtapat niya dyan sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes area at tatahakin to. Medyo hihina na paglagpas dyan, paglabas ng Philippine Air Responsibility, papunta dyan sa may area naman ng China. Base sa paliwanag mo, Ray, kanina, parang lumalabas talaga na kaya nagkakaroon ng malalakas na bagyo o nagkakaroon ng malalakas na bagyo na mapaminsala dahil sa presensya ng amihan kapag dumarating na yung November, December na ganyang buwan, no, Ray? Tama ba yun? Yung direksyon niya dun, yung parang ito ang nakaka-apekto, yung amihan, no? But then yung mga bagyo talaga, pagdating ng mga buwan ng Agosto, buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre, yan talaga na dahil sa init ng karagatan din natin ay talagang dyan nabubuo yung malalakas na bagyo plus yung direksyon pa niya kaya nagiging mas mapaminsala siya dahil ito'y nagla-landfall sa ating bansa. Kung matatandaan natin yung bagyong si Yolanda, Bermans din ito na buo June 2013 at talagang yung direksyon niya ay nasapol yung malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar ng Luzon at Mindanao, June. Pero yung mga nararanasang pag-ulan, Ray, lalo sa Metro Manila, lalo hapon, ito ba ay nakaka-apekto na rin ba itong bagyo na to o ito lamang ay sa habagat? Yung ilang bahagi ng ating bansa, particular yung Mimaropa, yung Western Visayas, yung Panay at Negros Island, maging yung Zamboanga Peninsula, ito ay epekto na nung habagat o yung southwest monsoon na pinalalakas nitong bagyong si Jenny. Pero yung dito sa may eastern section ng ating bansa, yung bahagi ng Northern Luzon, yan ito ay itong trough o extension ni Jenny ang nakaka-apekto hanggang dito nga sa may area ng Bicol. But yung western side ng ating bansa, mostly yan dyan, ay habagat ang nakaka-apekto. Right. Maraming salamat, Ray Pelayo. Natuklasan sa isang pag-aaral na may mga microplastic na rin sa mga bangus. Ayon po sa isang eksperto, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan kapag nakapasok ito sa katawan ng tao. Ito ang balita ni Ray Pelayo. And we found out na 29 out of 30 bangus o 97% po ay kontaminado ng microplastic. Nakita sa mga bituka ng mga nakuhang samples ng bangus sa Butuan Bay ang iba't ibang klase ng microplastic. Sa isinagawang pag-aaral ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology noong 2022 na naisa publiko lamang nitong 2023, may average na 5 microplastic sa mga bangus na nakuha sa bahagi ng Nasipit, Agusan del Norte, habang 10 naman sa bahagi ng Butuan City. Ang major findings namin, pag mataas ang microplastic sa tubig na nakapalibot doon sa ating mga fish cage, mas mataas din yung microplastic na nai-intake ng isda. Nakita sa pagsusuri ang 4 na klase ng microplastic, kabilang na ang fiber, fragment, granules at film. Posibleng galing ito sa mga plastic bag, containers at mga bote. Hindi lalagpas ang sukat nito sa 5 mm para masabing microplastic. Yung mga isda na nakuha namin galing sa isang fish cage. So probably yung microplastic na na-ingest nila is yung mga fishing nets or fishing gears. Ayon kay Professor Hernando Bacosa ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, may panganib na maaaring idulot sa kalusugan ng tao ang microplastic. Ika nga ng iba, ang basurang itinapon mo ay babalik din sa iyo. Pero sa issue at usapin ng microplastic, ang basurang itinapon mo ay posibleng pumasok sa katawan mo. Ang microplastic, pwede siya maging nanoplastic at pumasok doon sa laman ng isda na siya namang ating kinakain. Ngayon, ang microplastic nga sabi ko ay nagkukos ito ng oxidative stress sa ating katawan. So medyo nai-stress yung ating mga cellula. So pag na-stress ang ating mga cells, ang ating mga tissues, nahihirapan siyang mag-repair. Kailangan anyang magsagawa pa ng maraming pag-aaral para malaman kung gaano lamang ang tamang limit ng kontaminasyon ng microplastic, hindi lamang sa isda. Posible ring ang microplastic ay kapitan ng mga bakterya at virus o di kay mga heavy metal at iba pang kemikal. Ngayon kasi sa microplastic, sabihin lang natin, sa bawat isda, 10. Sa bawat isda, 5. So mapanganib ba yun? Hindi pa natin alam. Kaya kailangan natin mag-establish ng criteria. At yan po ay malalaman natin pag tayo ay patuloy na naliksik
Sa ngayon ay hinihintay pa ng UNTV ang pahayag ng DENR at BIFAR hinggil sa usapin sa microplastic. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na i-extend o palawigin ng validity ng special permit na ibibigay sa mga bus na bibiyahe sa long holidays sa darating na Nobyembre. Layo nito na tiyaking maseserbisyuhan ang inaasahang bulto ng mga bibiyahing pauwing probinsya. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung pong dati ay 3 hanggang 4 na araw ay hinabaan po ng LTFRB. Nagsimula nang tumanggap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aplikasyon para sa special permit mula sa mga bus company na nais bumiyahe sa iba't ibang provincial routes sa darating na long holiday sa Nobyembre. Ayon sa LTFRB, plano nilang palawigin ang validity ng mga special permit na kanilang ibibigay sa mga bus upang tiyakin na may masasakyan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero bago at pagkatapos ng long holiday. Kung dati ay hanggang 4 na araw lamang ang bisa ng special permit, ngayon pinag-aaralan ng LTFRB na gawin itong 2 linggo. Paliwanag pa ng LTFRB, minabuti nilang pahabain ang bisa ng special permit dahil matataon ng weekdays ang November 1 at November 2. Yung mga nakarano kasi natin, pagka medyo may mga ipit na araw at dinideclare ho ng ating pamahalaan ay nagkaroon po ng pagkukulang sa ating mga public transport. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang review ng LTFRB sa aplikasyon ng mga bus company na kumukuha ng special permit. Tiniyak naman ng ahensya na bago ang holiday ay maaaprobahan rin ang mga ito upang matiyak na mayroong sapat na mga bus na bibiyahe kasabay ng inaasahang bulto ng mga pasahero. Samantala kaninang umaga, nagsagawa naman ng sticker campaign ng LTFRB. Dinikitan ng bawal ang bastos stickers ang mga bus, modern jeep at tradisyonal na jeep sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bahagi ito ng inilunsad na kampanya ng ahensya sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2023-016 upang labanan ang karahasan at pambabastos sa mga pampublikong sasakyan, alinsunod din sa Safe Spaces Act. Ayon sa LTFRB, kabilang sa mga gender-based harassment o mga uri ng pambabastos ang pagmumura, catcalling, wolf whistling at iba pang misogynistic, transphobic, homophobic o sexist na pahayag. Sa ilalim ng batas, mapaparusahan ang sino mang gumagawa nito mula sa mga pasahero, pero lalong mabigat ang parusa kapag ang pinagmulan nito ay ang mismong driver o konduktor ng pampublikong sasakyan. Kapag yung empleyado or yung driver o yung conductor po ang may gawa ho nito, ay mas mabigat po yung penalty. Automatiko yon 5,000 saka suspension po agad for 6 months ng kanila pong prangkisa. Kung makaranas ang mga pasahero ng ganitong klaseng karahasan o pambabastos, maaari nila itong itawag sa hotline number ng LTFRB na 1342 o kaya naman ay magsumbong sa pamunuan ng mga terminal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lamang musical treat ang handog ng KDR Music House sa katatapos ng 9th installment ng Wish Date Concert kagabi. Nag-iwan din ito ng aral sa mga wisher, lalong-lalo na sa mga magkakaibigan. Kakaibang experience naman kung ituring ng ilang cast at artists ang kanilang first ever experience sa concert na kombinasyon ng theater, film at live performances. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Hindi man lang siya nakapag-goodbye sa akin. Nagpasaya,
nagpakilig at nagpaiyak. Roller coaster of emotion ang inihatid ng Wishdate concert kagabi. Gaya ng mga nagdaang pagtatanghal, relate na relate pa rin ang mga concert goers sa istoryang tampok sa Wishdate memoir. Kahit ito na ang ika-9 na installment ng one-of-a-kind concept, nasurpresa pa rin ang mga manonood sa twist and turns nito. Sobrang ganda ng concept. Parang from the choir, band, artists, and the singers. Sobrang ganda ng buong production. And yung natutunan ko doon, if you love someone, cherish every moment with them and love them unconditionally. Kasi pag best friend, kahit anong umulan o tag-araw, kailangan kaibigan mo yan, di ba? So, doon mo malalaman ng tunay na kaibigan kahit sa may mga hardship. So, walang iwanan. Napakaganda po ng story. Hindi lang siya ordinary concert. Very heartwarming. Bawat dialogue po may lesson na matututunan ng audience. Plus the music, excellent po. Very good po. Pong heroism, yung bravery, ay yung pagsasacrifice. Kahit na walang kapalit. Yan po. From the heart. Ibinahagi naman ng ilang cast at artist ng concert ang kanilang first-time experience sa Wishdate sa loob ng maraming taon sa showbiz. Ngayon lang na nakagawa ng ganitong klaseng proyekto sina Miss Alice Dixon at Luella de Cordova. In this case, because may music, you can mas mararamdaman mo yung what's going on the screen. Coming in, I felt a little nervous just because this is a big, Araneta is a very big audience and I haven't been on stage in a long time. So, nakakaba ng konti and then you kind of have to feel the audience. Nagbigay ako ng tiwala and it came out really nice. Parang nag-level up at super ang ganda. Lahat ng, yung combination, lahat nandito na parang complete package na merong kantahan, merong live theater acting, and then meron ding parang concert, tapos nakanood ka pa ng movie, di ba? Kaya natutuwa ako at hindi ko din akalain na ganun kadami yung mga tao na nagsipuntahan sa Smart Araneta Coliseum. Kaya nang sila'y tanungin kung nais pa rin ba nilang maging bahagi sa mga susunod pang Wishdate series. I hope it won't be the last. I look forward to another unique experience with all of you. Yung live acting, kasi first time kong ginawa yun, na syempre movies, yan, sa TV, pero ito, may kasamang live acting, na hindi ka po pwedeng take 2. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy kami ni Alice. Sana may part 2. Hindi naman maitago ng Queen of R&B ang galak matapos makapag-perform ng live sa harap ng mga wisher. On the wings of love, open above the clouds, the only way to fly. Grabe, sobrang nakaka-amaze yung the whole concept of the concert na merong live drama. So, parang first time ko na nagkaroon ng ganitong experience. It's so nice. And talagang yung mga tao, they're so engaged dun sa story and the whole production. Nakakatuwa. Sobrang, I'm so happy na na-invite ako dito sa Wishdate and sana maulit. Sa pamamagitan ng mga ganitong project, ay ramdam niya ang pagpapahalaga ng KDR Music House at Wish 107.5 sa OPM at sa mga kapwa-artists sa industriya. I like this thought kasi like right now kasi with everything na uso ngayon, like technology and everything, social media, everything is online now. And to see something like this na live drama, live film, it's so inspiring. Nagpapasalamat naman ang singer-songwriter sensation na si TJ Monterte at ang rock alternative band na Moonstar 88 dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang ibahagi ang kanilang musika. Ang isang katulad mo ay di na dapat bang pakawalan. Makakaalam na naman akong magsasabihan.
Again, I take this as an opportunity. Hindi ko makakalimutan na experience na to kasi pinili ako ng KDR na mag-perform din dito. So masayang-masaya ako and chance yun hindi lahat nabibigyan ng chance na ganun. And very happy kasi nga may tiwala sila sa originals ko na pwede kong kantahin na part ng film nila and kaharap ng lahat ng wishers natin. Collaboration siya with KDR actually kasi yung storyline nung Memwa ngayon pasok na pasok yung mga songs namin. So parang may mga pinropose kami na mga several songs tapos from there namili sila. So we appreciate that We like the very collaborative style of working with you guys. So salamat sa inyo. Thank you. Ano mang pangyayari sa ating buhay, malungkot man o masaya, dapat pa rin natin itong pahalagahan dahil mga alaala pa rin itong magandang balik-balikan. Ilan lamang ito sa mga aral na tampok sa Wish Date Concert na pinamagatang memoir. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa-isa nang naibabalik ang online services ng Philippine Health Insurance Corporation matapos maparalisa dahil sa ransomware attack. Inamin din ng ahensya na na-expire na ang antivirus at anti-cybersecurity na ginagamit nila kaya posibleng sinamantala ito ng mga hacker. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Our general PhilHealth membership data were not affected. So just for sure, it was not affected. What's affected are the workstations of each employees. Hindi naapektuhan ng Medusa ransomware attack ang membership data at hulog ng mga miyembro ng PhilHealth. Tanging ang workstations ng kanilang mga empleyado na nasa main office sa Pasig City ang nakompromiso. Sa ngayon, naibalik na ang 3 sa 8 external system, kaya maaari nang ma-access ng mga miyembro ang website portal, member portal at e-claims. Inaasahan din na mare-recover ngayong araw ang 2 pang system tulad ng employer at hospital portal. Ayon kay PhilHealth Chief Operating Officer Executive Vice President Attorney Elitino Santos, dahil isinara nila ang system nitong September 22 at binuksan lang nitong Biyernes, maaari muna makapaghulog ang mga miyembro sa mga bangko na accredited na ahensya. So when the member goes to the PhilHealth office, the member can access the data, but as to payment, the member is directed to our accredited collecting bank. So the payment still continues. Aminado naman ng PhilHealth na hindi updated at expired na noong Mayo ang antivirus at cybersecurity system nila, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga hacker na makapasok sa sistema ng ahensya. Nagkaroon ng gap yung sa ating protection, and we feel na during that period yun yung in-exploit ng hacker. Pero we already the procurement on the way, is already undergone post-qualification. So it will be installed na, no? Siniguro naman ng PhilHealth na nakapag-procure na sila ng mga karagdagang cybersecurity systems. Sa ngayon ay nasa 15 information technology o IT experts ang naatasan sa pag-recover ng iba pang external system. Nagpapasalamat din ang PhilHealth sa mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa kanila. Inaasahan naman ang pagbuo ng Joint Task Force katuwang ang National Bureau of Investigation, National Privacy Commission at Department of Information and Communications Technology upang mapaigting ang seguridad ng mga ito at hindi na maulit pa ang naturang pag-atake. Kaya po namin on our own. I'm confident on our own kaya namin. But at the same time, syempre we're trying to, since the help is being offered, and alam naman natin yung DICT, mas technical sila, mas expert sila, we are using all the help we can. Sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ng PhilHealth kung sino o ano ang nasa likod ng ransomware attack at patuloy ang sinasagawa nilang investigasyon kung sino ang dapat managot sa pag-atake. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isang donation drive ang inilunsad para sa kapakanan ng mga mangingisdang apektado ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Plano rin ng mga grupong bumubuo sa kampanyang tinawag na Atin Ito WPS na magkaroon ng civilian resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Sa ngayon po ay talagang desperado po yung ating mga mangisda dahil dati-rati nga mula po noong 2016 ay talagang hindi na po totoong malayang nakakapangisda ang ating mga mangisda sa Scarborough Shoal. Parang magnanakaw sa sariling bakuran. Ito ang nararamdaman ni Leonardo Quaresma, isang mangingisda at presidente ng New Masinloc Fisherman Association sa Zambales. Aniya, ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng mga mangingisda sa Zambales, kundi usapin ito ng buong bansa sa pag-iit natin ng karapatan sa ating teritoryo. Sana po ay makaisipan ng mas maganda pang pamamaraan na para talagang maitaboy po natin yung mga Chinese Coast Guard dyan po sa ating pangisdaan. Sapagkat totoo naman po na talagang legit na pag-aari po natin ang lugar na yan dahil pasok po siya doon po sa ating exclusive economic zone na tinatawag. Ayon naman kay Reynaldo Miranda, representative ng Provincial Agriculture Fishery Council ng Zambales, pagkatapos ng insidente ng paglalagay at palihim na pagputol ng angkla ng floating barrier sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Maraming mga mangingisda ang natakot, kaya ang iba sa kanila naglaylo muna malapit sa bahura ng Bajo de Masinloc para di mapag-initan ng mga Chinese Coast Guard. Lalo na nung nag-worst na nung naglagay na sila ng barrier na ginugupit ng mga Coast Guard natin yung medyo siyempre nakakatakot pumunta doon pansamantala. Dahil siyempre kung yung Coast Guard nga nahihirapang itaboy yung mga Chinese Coast Guard, di lalo pa isang pangkaraniwang mangingisdang maliliit lang yung bangka niya. Aminado rin silang kakaunti na ang nahuhuling isda sa lugar mula nang pumasok ang China. Nasa hanggang 30% na lang ng huli nila noon ang kanilang nakukuha ngayon. Sa mga nangyayaring ito sa West Philippine Sea, sila na mga mangingisda ang pangunahing apektado. Kaya naman ngayong araw inilunsad ang donation drive na may banner na Atin Ito. Layunin nitong makalikom ng mga donasyon para sa mga mangingisda na apektado ng issue sa West Philippine Sea. Plano rin ng grupo na magsagawa ng all-civilian supply mission sa Ayungin Shoal. Tatanggap sila ng mga pagkain, tubig, gamot, noodles, delata, hygiene kits, mga fishing gear at iba pang gamit sa pangingisda. Without remorse, China has forcibly taken the livelihood of our fisherfolk. Ang ating mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa. At mas lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtaboy sa kanila ng China sa West Philippine Sea. Umaasa ang grupo na maraming mga kababayan natin ang makikilahok sa kampanyang ito. Umaapila rin ang mga mangingisda sa national government at sa mga ahensya gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sana raw ay magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga mangingisda. Tignan rin daw sana nila ang kanilang tunay na kalagayan, lalo na ngayong paunti ng paunti ang kanilang huling isda sa karagatan. Hindi rin umano lahat ng pagkakataon ay maaaring mangisda sa dagat, lalo na kapag may mga bagyo at sama ng panahon. Ryan Lacalale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na sa bansa ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Dumating si Obiena kahapon matapos ang kanyang record-breaking performance sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon sa Filipino Olympian, magpapahinga muna siya bago muling sumabak sa pag-iensayo para sa Paris Olympics. Muling magbabalik sa hardcourt ang mga public servant para sa natatanging liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. 2 koponan ang nadagdag sa liga at may nagbabalik na isang team. Alamin natin kung sino-sinong koponan na magtutuos para sa 3 million pesos cash prize ng UNTV Cup Season 10. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara.
Cup Season 10 aarangkada na sa darating na October 30, 2023. Mula sa 12 kuponan nung nakaraang season, 14 na kuponan na ang makikilahok sa public service advocacy ni Kuya Daniel Razon. Makakasama pa rin ang mga kuponan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DENR, GSIS, Ombudsman, DA at SSS. Nagbabalik din ang kuponan ng DOJ sa Liga ng mga Public Servants na huling naglaro noong Season 7. Samantala, 2 bagong kuponan naman ang makikiisa sa 10th season ng UNTV Cup, ang Commission on Elections at Department of Foreign Affairs. Isa sa naging preparasyon nila Commissioner Atoy ko ang pagkakaroon ng tune-up games noong nakaraang buwan ng Agosto para makita ang kakayahan ng bawat kuponan at siguraduhin na balanse ang magiging takbo ng torneo. This format, there will be 14 teams and then we'll divide the 14 into 7, 2 groups, 1 round robin. The lowest 2 will be knocked out. Sad to say, no? Pero that's the way it is, eh. And then magiging 5 na lang, and then 5 magko-crossover. Tapos yung magiging crossover, the last 2 teams mawawala. And the first and second team, they will be waiting by. And then magiging 6, then maglalaro uli sila, and then yung top 2 ang papasok, tapos yung maglalaban dun sa 1 and 2, tapos yun hanggang mapasok na sa finals. Para kay BMPI Vice President Jerry Panghulan, ito ay napakasarap na pakiramdam na makatulong. It was a challenging experience. Then as we go years to years, it's become interesting and very achieving. Napakasarap sa pakiramdam nung nakikita mo na yung ating mga adhikain na nagmula kay Kuya Daniel ay pinakikinibangan ng napakarami ng tao. Ang UNTV Cup ang isa sa innovative concept ng ating Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na kanyang pinasimulan noong July 29, 2013. Paano hindi nakakaiba? Unang-una, pag sumali ka sa UNTV, wala kang entrance fee. Wala kang uniform fee. At the same time, ang pinaka-importante pa doon, nakakatulong ta sa mga tao, sa mga charity organization, nabibigyan natin sila ng tulong. Si Kuya Daniel ang nakapag-isip ng ganito, kaya I'm so happy, so grateful. And I'm very happy to be part of it. Mahigit 50 milyong piso na ang naitulong ng UNTV Cup sa mga napiling benepisyaryo ng kuponan mula pa nang magsimula ang liga noong July 29, 2013. Gusto ko po kayong imbitahan sa October 30 sa opening po ng UNTV Cup Season 10. Isipin nyo, Season 10 na po tayo. Ibig sabihin na nagiging matagumpay ang UNTV Cup. Kaya muli, sa October 30 po, ang opening, 7 p.m. sa Araneta Coliseum po. Magkita-kita po tayong lahat. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang komentaryo ng ating mga ka-OC hinggil sa namatay na OFW sa Saudi Arabia. Sabi po ni Isidro Vallejos, sana mabigyan ng hustisya. Kailangan ng dasal upang sa ganon, Diyos ang magbukas ng katotohanan. Yan, kawawa naman yung pamilya. Condolences sa pamilya ng ating kababayan na namatay. Ito naman sa issue ng microplastics na nakita sa mga bangus, sabi ni Maria Angelica Dal, dapat iba na ang paggamit ng mga plastic. Ayan, may mga fiber plastic na ang mga na ang laman ng mga bangus. Kaya pag kinain ang bangus, parang nakain mo rin ang plastic. Sabi naman, tama po yan. Sabi naman po ni Net Pangilinan, nakakabahala na talaga, hindi na biro yan na pati pagkain, di na rin ligtas at banta na rin sa kalusugan nating lahat. Hope and pray na masawata ito at managot ang mga nasa likod nito.
ang mga sa likod yung mga tao rin nagtatapon ng basura, di ba? Actually, oo. Yung mga tayo, minsan, di ba, guilty tayo dyan. Minsan, yung kahit yung maliliit na plastic ng candy, yung Correct. mga yan, yung iba napupunta sa, hindi kasi ano yan, hindi natutunaw Correct. Oo, Yung mga sachet ng shampoo, mga Oo. madaling iyan kasi yan eh. Madaling mapunta sa mga daluyan ng tubig. Oo, yung Diba? plastic straw, isa Correct, pa yan, isa pa di ba? yan. Napaka-laking pollutant. O yung ginawang audit ng OCI, yung Ocean Care Initiative ng UNTV, karamihan talaga sa mga basurang nakalap nila, nakolekta nila, yung food wrappers, yung, meron pa nga yung, yung sasabi mo, yung straw, tsaka Plastic steerers. straw, Yan. oo. Nakalimutan ko na, but even before, there was a time na parang more than 50, hindi naman 50% pala, sorry, pero close to 50% plastic straw, Correct, yung oo. pollutant, no? Kaya kung kaya na strawless natin, unti-unti tayong maging parte ng advokasiyang yan na malinis talaga ang ating mga karagatan. Meron pa nga nag-comment kanina dyan, nabasa ko yung, sabi niya, kung sa Butuan, merong nakitang mga microplastics sa mga sa bangus. So, paano kaya sa Metro Manila? Yun na nga Oo, yun, diba? tanong. Parang malala dahil mas maraming pollutant dito sa Metro Manila. Uy, di ba, nung nakaraan yung ulat ni Ray Pelayo rin doon sa Laguna Bay, di ba nakakita rin sila ng plastic? Oo. Microplastic. Yes. Dapat maganda nga siguro yan na tingnan yung mga samples dito Correct. sa Metro Manila kung gaano ka-toxic at gaano kataas yung microplastic content ng mga isda sa atin. Ito na, Okay. mag-shoutout na po tayo sa ating mga buena mano ngayong linggo na mga kausi. Unahin na po natin si at Azrael Martinez. Maraming salamat po sa pagtutok. Milliard Subagan at Mario Lastrolio. Kaya din po kay Raymond Ambahan, si Esteban Miñeza at si Isidro Vallejos. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan, 15 at 1 na nagsasabi, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.